a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullyings that we've been experiencing from China? When this war began, Russia was the country which is almost 4 times bigger. I mean, I'm speaking about the population. They have 140 million population and we only 40. It's not. So ang population daw nila is 40 lang, 40 million. Then dito sa Russia ay 140 million. Then sa military talagang lugi-lugi. Kasi nga sa laki ng populasyon at lakas ng bansa, eh wala silang ipapanalo diyan. Kung hindi kahit nga tulungan, baka hindi sila manalo diyan. So alam naman niya at na-explain niya. So bakit hindi niya naisip noon, no, na sukat pa lang at dami, tapos magbibigay ka pa ng sign na kakampi ka dito sa NATO, na alam mo namang hindi ka close at may alitan noon pa dito sa mga kapitbahay mong bansa. So ayan, tuloy natin ha. Less number, but I mean, but anyway, it's 4 times, almost 4 times less. But the lesson is that if you are on your territory, if you are in the unity between people, government, soldiers, I mean, everybody will defend your house. All our nation being in unity, and that is the most important thing. That's what really strengthening our country. So yun daw ang nagpapalakas at nagbibigay ng strength sa kanilang bansa, yung pagiging unity nila at ng mga tao, sundalo at ng pamamahala nila. Kumbaga nagkakaisa sila. So andun na nga tayo sa point na may unity kayo. Ang pinakamatinding tanong kasi dito is yung kung paano ka magdesisyon bilang presidente sa nasasakupan mong bansa. Kumbaga ikaw ang magdi-decide yan eh. Nasa sayo yung manibela kung ibabangga mo ba to o hindi. Kasi napunta sa aksidente eh. Disgrasya ang nangyari, marami na apektuhan. Nang dahil sa mali mong desisyon, sa mali nitong desisyon, pati walang kamalay-malay na tao at ang mga inosenteng tao ay nadamay. Kaya sobrang hirap maging presidente. Kailangan mo dyan ng pinakamatalinong desisyon at sobrang daming ideas para makabuo ng pinakamatalinong desisyon. So, kahit nga common sense lang siguro, hindi ko nga alam kung bakit parang sa tingin ko ganun lang eh, na nasa common sense eh, hindi ka na nga dapat talaga nakipag sa mga western, sa NATO, lalo sa US, lalo ang napasama. Kung makukuha naman niya sa magandang usap o deal dito nga sa Russia, baka pagbigyan pa kayo niyan eh. Tapos dito nga sa lesson learned niya, yun ang ipapasa niyang lesson learned sa Pilipinas. Yung ganyang strategy mo ay pumalpak, tapos ang lesson learned mo basta unity, basta nagkakaisa lahat, mananatiling malakas ang isang bansa. Ang tanong nga, kung sa bansa nyo nga okay kayo, paano naman yung may banta sa seguridad ng bansa nyo? Paano mo ngayon yun gagalawan? Paano mo yun tatayuan? So tulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo ng pinakamatalinong desisyon para i-maniobra o i-drive yung bansa mo patungo sa pag-unlad. Tingnan mo yung nangyari. Tuloy. And I think that Russia didn't think that we could manage it, can be together. That is the first. And the second, I think that digitalizing all the process, what we have in our country. That Ito opinion ko lang. Opinion ko lang to tingin daw ng Russia hindi kaya nila na i-manage yung bansa nila. So, ganito kasimple yan eh. Sa tinalakay ko kanina,
na dapat nakipag-alliance ka sa katabi mong bansa katulad ng Russia, mas pinili mo pang makipag-alliance sa mga kalaban nila na may kaalitan nila, doon nga masasabi na totoo, na parang legit na hindi ka nga talaga marunong mag-manage o hindi mo kayang tayuan yung pagiging presidente. Hindi mo kaya maging presidente kasi sa napakasimple na conflict na gano'n, na alam mo mauuwi sa sigalot, hindi mo na-fix. Mas nagiging accurate pa dito na tama yung sinabi ni Putin na hindi mo nga kayang i-manage yung bansa, hindi mo kayang maging presidente, hindi mo kayang magpaka-presidente. Yun eh. With details we spoke about with the president. So educational system, banking systems, like I said, be ready to any cyber attacks and etc. If you're ready in digitalizing process, if all the services what you give to your society to people are digitalized, you can manage it. Wala na. Late realization mo na lang yan. Kasi nangyari na nakita mo na yung kabuuan na nangyari sa mali mong desisyon. Ngayon, syempre, hindi natin alam, maraming haka-haka, maraming mga opinyon na nagsasabi na baka nabubulungan pa nitong si Ukraine President, si BBM. Alam naman natin, si Tamba nga, bubulong-bulong na dyan, halos nagkapalya-palya na yung nangyari. Tapos, sign na kumakampi nga yung Pilipinas dito sa Ukraine at sa US, lalong matitriggered ang China at ang Russia. Huwag naman sana mangyari, no, baka madawit pa tayo dito sa sa Taiwan. Tapos dito nga yung mainit na nangyayari sa West Philippine Sea. So ang lesson learned talaga diyan, ganito kasimple. Yung mga ganyang away na mauuwi sa giyera, nagkaka-conflict na nga, parang yung in-explain ko kanina na maging neutral, maging friend sa lahat. Mas maganda na yung safety, na wala kang kampihan, unahin mo yung bansa. Kesa naman may kampihan ka nga, alam mo mapapahama ka. Yan dapat ang lesson learned na pinapasa mo sa interview, na alam naman nating maririnig ng mga kababayan nating Pilipino. Siyempre magre-react yung mga kababayan natin. Bakit yan ang magiging lesson learned na kakapulutan ng mga Pilipino at maipapasa mo pa sa utak ng mga nakaupo sa gobyerno na ganyan ang dating para sa iyo, na ang lesson learned mo ay yung teritoryo ay wag sasakupin kasi nga kaya nyo namang i-manage yan. Kaso nga meron kayong malalim na issue at maihahalin tulad mo yan dito sa Pilipinas, kung saan nagkakaroon nga ng girian itong gobyerno ng China dito nga sa West Philippine Sea, kung saan gusto nilang sakupin din at gusto nilang mapasa kanila yung West Philippine Sea. At dahil nga nakikialam din yung US sa atin, kagaya ng sa kanila, parehas kaya nga parallel. Dapat ang gawin ng ating presidente ay wag nang magbigay ng senyales na parang kumakampi tayo doon sa kabilang panig. Kasi nga matitriggered yung kabila So parang ganyan din yung nangyari sa Ukraine. Ganyan na ganyan. So alam nyo na ang mangyayari. Kapag patuloy na nakipag-alyansa at nagbigay tayo ng motibo na doon na tayo talagang pumanig, katulad nga nito, isang senyalis na yan, mag-TTH yung dyan, Russia at yung China, baka lalong uminit ang ulo sa atin yan at mas dikdikin tayo ng dikdikin hanggang sa mapikon sa atin yung mga superpowers na bansa na yan, magaya din tayo sa Ukraine. At iyan ang dapat matutunan ng Pilipinas, lalo ng ating presidente, dahil maiipit tayo sa sitwasyon na yan. At gaya ng sa Ukraine, nakita nyo naman kung ano nangyari sa bansang Ukraine dahil sa maling desisyon ng presidente. Lahat nadamay, lahat nawasak. Ngayon nanghihingi ng tulong, hindi mo alam kung kailan makakabangon, hindi mo alam kung saan patungo
ang magiging kinabukasan ng iyong mamamayan dahil yan sa isang maling desisyon ng presidente. Lesson learned sa Pilipinas na kapag ang ating presidente ay tuloy-tuloy na magkamali ng desisyon, walang pinagkaiba, ganyan na ganyan, diyan tayo mauuwi sa ganyan. So yun lang, Kabataan TV, think and analyze, let's go!